Romans chapter 16. Buksan po natin sa ating Biblia, Roma Kapitulo 16. Romans chapter 16, verse 21. Roma Kapitulo 16, versikulo 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa at ni Lucio, Jason at Sosipatro na aking mga kamag-anak. In chapter 16, there are a list of the fellow workers of Apostle Paul. Dito po sa Kapitulo 6, nandito po yung listahan ng mga kamanggagawa po ni Apostol Pablo. Finally, we studied the book of Romans, and this is the last chapter. Kaya sa kaulihan sa ating pag-aaral po ng Aklat ng Roma, ito na po yung huling kapitulo. The chapter 1 says, the all Gentiles are sinners. Sa Kapitulo 1, dito po binabanggit na lahat po ng mga hentil ay makasalanan. Chapter 2, even the Jewish people are sinners. Sa Kapitulo 2, miski yung mga Hudyo ay mga makasalanan din. Chapter 3, that's why all people are sinners. Kaya nga sa Kapitulo 3, kaya nga lahat ng tao ay mga makasalanan. We are born as a sinner. Tayo po ipinanganak ng makasalanan. That's why no matter what we do, we cannot be forgiven. Kaya naman yung ating gawin, hindi po tayo nito mapapatawad. So only we can do to get salvation is the faith. Ang tanging magagawa lang natin para magkaroon ng kaligtasan ay yung sumampalataya. The Jesus already redeemed all our sins when Jesus died on the cross. Si Jesus po, tinubos niya na po yung lahat ng mga kasalanan nung siya po ay ipinako dun sa krus. Not only our past sin, but also the present and the future sins. Hindi lang po yung dati nating kasalanan, kundi yung ngayon at maging sa hinaharap nating kasalanan. Even though we don't attend the church, don't offer the money, Jesus freely forgave us. Kahit hindi po tayo pupunta na church, hindi po tayo nagbibigay ng pera, ng libre, tayo po ay pinatawad ni Jesus. And when we believe this, by this faith, we get salvation. Kung atin itong sasampalatayan sa pamagitan ng pananampalataya, dun lang po tayo maliligtas. That's why only one thing we can say to God is, thank you, Jesus. Kaya ang tanging bagay lang naman sabi po natin sa Diyos, salamat po Jesus. So the chapter 3 says, all people are sinners. That's why only by the faith we can get salvation. Kaya sa Kapitulo 3, sinasabi, lahat po ng mga tayo makasalanan, kaya sa pamagitan lang po ng pananampalataya, dun lang po tayo maliligtas. Chapter 4 talk about the examples. Sa Kapitulo 4, dito po binabanggit yung mga halimbawa. So Abraham, David also got salvation by faith. Si Abraham at si David, sila rin po ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya. And chapter 5 says, through the one man, all people became sinner. Through the one man, Jesus Christ, all people can get salvation. At sinasabi po sa Kapitulo 5, sa pamamagitan ng isang tao, lahat po ay naging mamakasalanan at gayon din po sa pamamagitan ng isang tao, lahat po ay nagkaroon ng kaligtasan. Then chapter 6 says, if all our sins are already forgiven, including our future sin, we are free to commit a sin. Kaya dito po sa Kapitulo 6, pagkatapos nating maligtas o matubos yung lahat ng mga kasalanan, pwede na ba tayong magkasala? The Bible says, certainly not. Sinasabi po ng Biblia, huwag nawang mangyari. We know how much Jesus sacrificed for our sins. Alam po natin kung gaano po nagsakripisyo si Jesus para sa ating mga kasalanan. Then, how can we enjoy the sin again? Kung ganun, paano po tayo magpapakasaya sa paggawa ng kasalanan? Of course, even though we commit a sin, we are sure to go to heaven. Opo, syempre, kahit makagawa tayo ng kasalanan, sigurado pa rin tayo makakapunta ng langit. But as long as we know how much Jesus loves us, we are willing to stop our sins. Pero hanggat alam po natin kung gaano tayo iniibig ni Jesus, atin pong ititigil yung paggawa ng kasalanan. Chapter 7 says, by our own strength, we cannot overcome our sinful nature. Sinasabi po sa Kapitulo 7 na sa pamamagitan ng ating sariling lakas, hindi po natin mapagtagumpayan yung ating likas na pagkamakasalanan. So chapter 8 says, when we stay in Jesus, when we stay in the true church, through the help of the Holy Spirit, we can overcome all the sinful nature, difficulties, and the problems. Kaya sinasabi po sa Kapitulo 8 na kung tayo mananatili kay Jesus o sa church, sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo, atin po mapagtutumpayan yung mga kasalanan at yung mga kahirapan. That's why the key of our good Christian life is the church. Kaya ngayon susi para sa mabuti nating buhay Kristyano ay yung church. We are so weak. Kaya tayo po ay napakahina. We don't have any power to overcome the world and the temptation. Wala po tayong anumang kalakasan para mapagtagumpayan yung mundo at yung mga panunukso. That's why God prepared the church to provide all the spiritual power for our Christian life. Kaya ngayong Diyos, inenda niya po yung church para ibigay po sa atin lahat ng spiritual na kalakasan para mapagtagumpayan yung mundo. So Bible clearly says, when we depart from the church, our Christian life will be dead. Kaya nga sinasabi rin po ng Biblia na kapag tayo po ay umiwalay sa church, yung ating pamumuhay bilang isang Kristyano ay patay. But when we stay in the church,
God help us to bear the much fruit. Pero kung tayo po ay mananatili sa church, tutulungan po tayo ng Diyos na magbunga ng napakaraming bunga. And chapter 9, 10, 11 are talking about the relation between Jewish people and Gentiles. At mula Kapitulo 9 hanggang 11, dito po binabanggit yung relasyon ng mga Hintil at ng mga Hudyo. So even though the Jewish people don't get salvation now, they will get salvation during the 7 years tribulation. Kaya sa ngayon, kung yung mga Hudyo po ay hindi pa pumaligtas, pero sa loob po ng 7 taon ng kapigatian, sila po ay magkakaroon din ng kaligtasan. And chapter 12 says, when we get salvation, we have to present our body as a living At sacrifice. sinasabi po sa Kapitulo 12, pagkatapos po nating maligtas, kailangan po nating ibigay bilang isang handog na buhay yung ating buhay. Then chapter 13 is talking about how to live as a Christian in this world. At sa Kapitulo 13, dito po binabanggit kung paano dapat tayo mabuhay sa ating buhay Kristyano dito sa mundo. And chapter 14 and 15, how to live the Christian in the church. At dito naman po sa Kapitulo 14 hanggang 15, dito po binabanggit kung paano dapat tayo mabuhay bilang isang Kristyano sa church. Most important part in the church is not to judge others. Yung pinakamalangang bagay po na sa loob ng church, ito po yung wag hatulan yung iba. Though, who are you to judge another servant? Sino ka po ba para hatulan yung alipin ng iba? So everyone is God's servant. That's why we don't have the right to judge others. Kaya lahat po tayo ay alipin ng Diyos, kaya wala po tayong karapatan na hatulan yung iba. And in chapter 16, finally, is talking about the greeting to his fellow workers. At dito po sa Kapitulo 6, sa wakas, ito po yung pagbati sa mga kamanggagawa. The Apostle Paul didn't preach the gospel alone. Si Apostol Pablo po, hindi niya mag-isa na ipinangaral yung He Ebanghelyo. preached the gospel with the fellow workers. Ipinangaral niya po yung Ebanghelyo kasama ng mga kamanggagawa. Without these fellow workers, he couldn't preach the gospel to the end. Kung wala itong mga kamanggagawa niya na ito, hindi niya maipapangaral yung Ebanghelyo hanggang sa katapusan. So when we study the chapter 16, we can see how much important our fellow workers are. Kaya kung ating mapag-aaralan, ito pong Kapitulo 16, dito natin matututunan kung gaano po kahalaga yung ating mga kamanggagawa. Of course, we have to rely on God. Opo, kailangan nating umasa sa Diyos. But also, God give us the so many brothers and sisters who to work together for the gospel. Pero yung Diyos po, ibinigay niya rin yung mga brothers and sisters para makasama po natin sa pagpapapagal sa Ebanghelyo. So today, we're gonna study the lesson from the Romans chapter 16. Kaya ngayong araw, ating pag-aaralan po yung mga aral dito po sa Roma, Kapitulo 16. The verse 1, chapter 16, verse 1, I commend to you, Phoebe, the pronunciation, Phoebe, our sister who is servant of the church in Cenchrea. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea. So this Phoebe, sister Phoebe, delivered the book of Romans to the Rome church. Ito pong si sister po natin na si Phoebe, kanya po ipinangaral po ito pong sulat dun po sa Roma. And verse 22, I, Tertius, who wrote to these epistles, greet you in the Lord. At sa versikulo 22, akong si Tertio na sumusulat ng sulat na ito ay buwabati sa inyo sa Panginoon. So Tertius wrote to the book of Romans instead of Apostle Paul. Kaya ito pong si Tertio, siya po yung nagsulat na itong aklat ng Roma sa halip na si Apostol Pablo. According to the record, the Apostle Paul had the very bad eyesight and eye problems. Kaya ayon po sa talaan, si Apostol Pablo po talagang meron po siyang hindi malinaw na paningin para po sa kanyang mata. That's why he said, I have a thorns in my flesh. Kaya nga sinasabi po niya na meron siyang tinik sa kanyang laman. And Galatians chapter 6 verse 11 says, he said, see with what large letters I have written to you with my own hand. At sinasabi po niya sa Kapitulo 6 ng Galatia, versikulo 11, tingnan ninyo kung sa gaano kalaking mga titik sumusulat ako sa inyo sa pamagitan ng sariling kamay. He couldn't see properly. Hindi po siya makita ng maayos. That's why when he write the letter, he must write a very large letter. Kaya kapag sinusulat niya po yung mga titik, sinusulat niya ito ng napakalaki. That's why instead of him, Titus wrote to the book of Romans. Kaya nga salip na po siya, si Tertio po yung nagsulat ng aklat ng Roma. This is very important. Ito po ay mahalaga. Even though the Apostle Paul has the word of God, if it is not written, nobody can be shared.
Kung si Apostol Pablo po, nasa kanya yung salita ng Diyos, pero kung hindi niya naman ito may susulat, paano niya po ito may babahagi? But once it is written in the paper, everyone can share it and everyone can learn the lesson. Pero sa oras na ito po ay may isulat na sa papel, maaari niya na po ito may bahagi at maaari po yung bawat isa ay makabasa nito. We have many ministries, Marami po tayong ministry, di ba? and I really appreciate to the audio team, media team, and typing team. At akin po talaga na-appreciate yung ABR, yung media team, at yung typing team. Because they are doing the job to make documents and the record. Kasi sila po yung gumagawa ng mga documents o record po ng ating mga sermon. So when God created the world, there was the Word. Kaya nga nung ginawa po ng Diyos yung mundo, nandun po yung salita. This Word came to this world as a form of man, that is Jesus Christ. Ito pong salita na ito ay pumarito sa mundo, sa anyo ng katawan, ito pong si Jesucristo. So Jesus Himself is Word of God. Kaya si Jesus po mismo, yung salita ng Diyos. That's why whatever we write, His Word and His life, that is Word of God. Kaya ano mga ating isulat po patungkol sa kanyang salita o kanyang buhay, yun po yung salita ng Diyos. Then, God wants to write His Word through our life. At gayon din po yung Diyos, gusto niya pong isulat yung kanyang salita sa pamamagitan ng ating buhay. Let's look at the 2 Corinthians chapter 3. Tingnan po Please natin. bookmark here. And 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Lagyan po natin ng tanda sa Roma Kapitulo 6 at puntahan natin 2 Korinto Kapitulo 3, versikulo 3. Chapter 3, verse 2. 2 Korinto Kapitulo 3, versikulo 2. 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo mismo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iningatan namin. Isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. You are our epistle. Kaya kayo'y ang aming sulat. It means you are our letter. Ibig sabihin, ikaw po mismo yung aming sulat. So when the unsaved people, when they look at our life, they have to see the Word of God through our life. Kaya kapag tinitingnan ng mga hindi ligtas yung ating buhay, kailangan nilang makita yung salita ng Diyos sa ating buhay. When I see your life, I can see Jesus Christ. Kapag tinitingnan ko yung buhay mo, nakikita ko si Jesucristo. When I see your life, I can see the Apostle Paul. Kapag nakikita ko yung buhay mo, nakikita ko si Apostol Pablo. So we have to rebuild the Word of God through our life because we are the letter of God. Kaya kailangan po natin ipakita yung salita ng Diyos pamagitan ng ating buhay sapagkat tayo po mismo yung salita ng Diyos. So God wants to write His Word through in our life. Kaya yung Diyos po, gusto niya pong isulat yung kanyang salita sa pamagitan po ng ating buhay. But some Christians' life is not the letter of God. It's like It's like a dirty magazine. Kaya, pero po minsan, sa buhay po ng ibang Kristiyano, hindi po nakikita yung sulat ng Diyos, kundi parang isang maruming magazine. Then when the other people read our life, they misunderstand about Jesus Christ. At kapag binabasa na po ng ibang tao yung ating buhay, talagang hindi po nila naunawaan si Jesucristo. Think about this. Whatever Apostle Paul says, what if the Titus wrote his own thoughts? Paano na lang po kaya kung nakay Apostol Pablo nga yung salita ng Diyos, pero sinusulat naman ni Tercio yung ibang salita? Then, whenever the brothers and sisters read the book of Romans, they will be contaminated. Kung ganun po, kapag babasahin na ng mga brothers and sisters, ito po ang aklat ng Roma, sila po talaga ay malalason. If Christian life is contaminated, all the people who watch it, their life will be contaminated. Kaya kung yung ating buhay Kristiyano ay nalason na, lahat ng makakita po sa ating buhay ay mahahawa din. Is that the real life of Christian? Yan ba talaga yung tunay na buhay ng isang Kristiyano? Is the lesson of the Jesus Christ? Yan ba talaga yung mga aral ni Jesucristo? They will misunderstand about Jesus Christ. Magkakaroon sila ng maling pagkaunawa kay Jesucristo. So, like Titus, we have to write the Word of God in our life very well. Kaya gaya po ni Tercio, kailangan po nating isulat ng malinaw yung salita ng Diyos sa ating buhay. Not only the writing the Word of God in our life, but also we have to deliver the Word of God to others like Bebe. Hindi lang po isulat yung salita ng Diyos sa ating buhay, kundi kailangan din natin ihayag yung salita ng Diyos gaya po ni Pebi. At that time, the Phoebe, the pronunciation, Phoebe, Sister Phoebe,
At that time, the book of Romans didn't have any copy. Kaya nung panahon po na yon ni Sister PB, wala pa pong kopya nung aklat ng Roma. So they have only one book of Romans. Kaya meron lang po silang isang aklat. Ito pong aklat ng Roma. So what if the Sister PB lose that book? Then nobody can learn the lesson of the book of Romans. Paano na lang kaya kung may wala po ni Sister PB? Kung ganun po, wala pong sino man yung makakapag-aral ng aklat ng Roma. That's why the Apostle Paul chose the best person who is able to deliver the book of Romans safely. Kaya nga po si Apostol Pablo, pinili niya yung pinakamainam na magpapadala po ng aklat ng mga taga-Roma. So probably the Sister PB must be brave. Kaya maaari po si Sister PB talagang napakatapang po niya. She must be faithful and diligent. Maaring siya po ay tapat at talagang napakasipag. Otherwise, if she's not diligent and faithful, when she delivered the book of Romans, on the way, she can sleep, she can go somewhere, and she lost the book of Romans. Kasi maaari po kung hindi po masipag at talagang tapat si Sister PB, maaari po habang pinapadala niya po yung salita po ng Diyos, maaring kung saan-saan siya pupunta, natutulog po siya, at hindi niya na po maipadala ito. Even though she was a sister, she must be brave and faithful. Kaya kahit siya po isang sister, siya po ay matapang at tapat. So, like Tertius and Phoebe, we have to write the Word of God. We have to reveal the Word of God through our life and deliver this Word of God to others. Kaya kagaya po ni Tercio at ni PB, kailangan po nating isulat yung salita po ng Diyos sa ating buhay at ito po ay mahayag at gayon din po na ito po ay maipadala sa iba pong mga tao. When Jesus died on the cross, did He forgive only our sin or all people's sin? Nung si Jesus po ay namatay sa krus, yung kasalanan lang ba natin kanyang pinatawad o lahat ng mga tao? Huh? Only us or for lahat? Yes, lahat. Opo, para sa lahat. But still, so many people don't know the salvation. They are going to hell. Pero marami pa rin mga tao ang hindi nakakaalam ng kaligtasan, kaya nga po sila ay mapupunta ng impyerno. So through our life, we have to invite them and deliver this message of salvation to save them. Kaya nga sa pamamagitan ng ating buhay, kailangan po natin sila imbitahan at ipadala ito pong mensahe ng kaligtasan sa kanila. Let's go back to Romans chapter 16. Balikan po natin yung Roma, Kapitulo 16. So even though the sister Bebe is the woman, she was used by God so wonderfully and preciously in the church. Kaya nga kahit si Sister PB ay isang babae, talagang siya po ay lubos na ginamit ng Diyos para sa dakilang gawain. In verse 3, greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Sa versikulo 3 naman, batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamagagawa kay Kristo Jesus. Who is the husband? Sino po dito yung lalaki? Aquila. Si Aquila. Priscilla is a wife of Aquila. Si Priscilla po yung asawang babae ni Aquila. Usually in the Bible, the man's name is first. Sa katunayan po, madalas sa Biblia, nauna po laging banggitin yung pangalan ng lalaki. But most verses mentioning about the Priscilla and Aquila, Priscilla is first. Pero sa tuwing binabanggit po ng mga bersikulo yung patungkol kay Priscilla at Aquila, lagi pong inuunang banggitin si Priscilla. Because her faith was greater than Aquila. Kasi yung kanyang pananampalataya ay mas sigit pa kaysa kay Aquila. Actually, the 1 Timothy chapter 2 says, let the woman learn in silence with all submission. Sa katunayan po sa 1 Timoteo Kapitulo 2, na Verse 11. sabi po dito, hayaang ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. And verse 12 says, I do not permit a woman to teach or to have the authority over a man, but to be in silence. As sinasabi rin po sa versikulo 12, hindi ko pinahintulot na ang babae magturo, ni magkaroon man ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. So according to the Bible, the woman cannot teach in the church. Kaya base po sa Biblia, yung babae po ay hindi po pwedeng magturo sa loob ng church. So pastora is not right biblically. Kaya nga po yung mga pastora, hindi po to tama ayon po sa Biblia. But it doesn't mean God doesn't use these sisters for His work. Pero hindi po ibig sabihin nito na hindi na po gagamitin ng Diyos yung mga sister para po sa gawain ng Diyos. In Romans chapter 16, there are 9 sisters named. Kasi dito po sa Roma, Kapitulo 16, meron pong 9 na pangalan ng mga babaeng sister yung nakasulat. They are used by God so wonderfully. Talagang sila po yung lubos na ginamit po ng Diyos. And who served Jesus Christ when He did His ministry? At sino po yung naglingkod kay Jesucristo nung ginagawa niya yung kanyang ministry?
Women. Babae po. Let's look at the Luke chapter 8. Tingnan po natin sa Lucas Kapitulo 8. Luke chapter 8, Lucas Kapitulo 8. verse 1 to 3. Would you read? Versikulo 1 hanggang 3, babasahin ko po. Pagkatapos nito, siya'y nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at pinahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling mula sa masamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang lumabas. Si Juana na asawa ni Chuza, nakakatiwala ni Herodes, at si Susana, marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. All the people who served the Jesus Christ and disciples were women. Kaya lahat po ng mga tao, yung naglingkod po kay Jesucristo at sa kanyang po mga alagad ay mga babae. They spend their own money. Kanila pong ginugol lahat ng kanilang pagpera. And they support the ministry of the Jesus Christ and all other apostles. At gayon din, sinusuportahan po nila yung gawain po ni Jesucristo at maging ng lahat ng mga alagad. Who broke the costly oil for Jesus? Sino po yung bumasag ng mamahaling pabango para kay Jesus? Maria. Si Woman. Maria, isa pong babae. Who visited the tomb of Jesus? Sino po yung dumalaw doon po sa libingan ni Jesus? Women. Babae din po. Who met Jesus Christ when He resurrected at the first time? Sino po yung unang nakatagpo ni Jesus nung siya po yung muling nabuhay? Maria. Si Maria Woman. po, babae po. So the sisters, the women, were used by God so preciously in the work of God. Kaya yung mga sisters po, yung mga babae, talagang ginagamit po sila ng Diyos ng napakahalaga. When the Apostle Paul preached the gospel in Philippines, Philippos, not Philippine, Philippos. In Philippos, the first one who got salvation is Lystra. Kaya 'di ba sa iglesia po ng Pilipos, ang una pong naligtas ay si Lystra. She's a woman. Siya po ay babae. Then she forced Apostle Paul to stay in her house. At pinilit niya po si Apostol Pablo na manatili sa kanyang bahay. That was the beginning of Philippian church. Kaya yun po yung naging panumula ng iglesia ng Pilipos. So through that place, so many people got salvation. That's why the Philippian church is established. Kaya mula po sa lugar na yun, marami po mga tao yung nagkaroon ng kaligtasan. Kaya mula po doon, naitayo yung iglesia ng Pilipos. Even these days, we have brothers more or sisters more? Kaya miski sa panahon natin ngayon, sino po yung mas marami? Yung brother o yung sister? Sisters. More sisters. Mas marami po yung sister. Whenever do the ministry, who join more? The sisters or brothers? Kapag may gawain, sino po yung mas maraming sumasali? Brother o sister? Sisters. Sometimes when we have some task, only sisters gather. Kaya kuminsan po, pag may mga gawain tayo, kuminsan puro sister lang po yung sumasali. So I feel sorry to carry the heavy things, but our sisters are very brave and strong. Kaya naawa po sa kanila kapag binibibit na nila yung mga mabibigat na gawain, pero talagang napakalakas po nila. I feel sorry, so are you okay? The sister said, don't worry, we can do. Kaya naawa ko sa kanila, sinasabi ko, ayos ka lang ba? Ay hindi, wag ka pong mag-alala, kayang-kaya namin to. Okay. Very strong. Kaya napakalakas. I'm very proud of the sisters. Kaya talagang proud na proud po ako sa mga sisters. But anyway, even though the woman committed sin first in the human history, more women get salvation than the man. Kaya kahit po yung babae, yung una pong nagkasala sa kasaysayan ng tao, pero marami pa rin po mga babae yung naliligtas. And more sisters are used by God more preciously. At ganyan din po, maraming sisters yung ginagamit ng Diyos ang napakahalaga. So let's go back. So in Romans chapter 16, there are many lists of the fellow workers of Apostle Paul. Kaya sa Roma Kapitulo 16, marami pong listahan ng mga kamanggagawa po ni Apostol Pablo. Then the verse 3, Priscilla and Aquila. At sa versikulo 3, doon po si Priscilla at Aquila. And verse 21, Timothy. At sa versikulo 21 ay si Timoteo. And here is a very important lesson. At ito po yung napakalagang aral. Do you know when the Apostle Paul have these fellow workers,
in his ministry? Alam niyo po ba kung kailan po nagkaroon ng kamanggagawa si Apostol Pablo sa kanyang ministry? When he was most lonely, God sent these precious fellow workers. Nung siya po ay naging napag-isa, doon po ipinadala ng Diyos yung maraming kamanggagawa. Now, let's look at the Acts chapter 15. Tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 15. Acts chapter 15, Mga gawa po, Kapitulo 15, verse 37. versikulo 37. This is the background this is the time of the second mission trip. Yung background po nito, ito na po yung panahon ng kanilang ikalawang mission trip. Apostle Paul traveled 3 times to preach the gospel. Si Apostol Pablo po, 3 beses po siya naglakbay para ipangaral yung ebanghelyo. And the 37 is just before they depart for the second mission trip. At ito pong versikulo 37, ito po yung bago yung araw na sila po iaalis na para sa kanilang ikalawang mission trip. Then verse 37, Barnabas was determined to take with them John called Mark. Sa versikulo 37, nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. So Barnabas wants to bring this Mark is the nephew of the Barnabas. He Kaya- wants to bring his nephew. Kaya si Bernabe po, nais niya pong dalhin yung kanyang pamangkin na si Marcos. Then Apostle Paul rejected Pero si Apostol Pablo, kanya po itong tinanggihan. because they already brought to the Mark in the first mission trip. Kasi sa unang mission trip, dinala na po nila si Marcos. At the time, the Mark says, I cannot endure anymore. Pero I dun- cannot take a rest well, and I cannot take a shower well. So he went back home. Kaya sinabi po ni Marcos sa una nilang paglalakbay, hindi ko na tumatiis, hirap na ako, hindi ako makaligo ng maayos, uuwi na lang ako. Because Mark is the son of the rich family. Kasi po si Marcos po ay anak po ng isang mayamang pamilya. So he didn't experience this uncomfortable environment. Kaya hindi niya po naranasan ito pong hindi komportableng kapaligiran. That's why Apostle Paul said, he's not ready. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi pa siya handa. But Barnabas wants to bring his nephew. Pero si Bernabe, nais niya talagang dalhin yung kanyang pamangkin. That's why they have a trouble. Kaya nagkaroon sila ng pag-aaway. Verse 39, Versikulo 39, would you read? At nagkaroon ng mainitang pagtatalo, ano pat sila'y naghiwalay. At isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus. So they are separated. Kaya sila po ay nagkahiwalay. Who is right? Who is wrong? Sino po yung tama? Sino po yung mali? Who is right? Sino po yung mali? Somebody says, nobody is right. Sinasabi na iba, ay, walang tama dyan. In this case, Apostle Paul was right. Sa pagkakataon po na ito, si Apostol Pablo po yung tama. Barnabas stand in the human. Si Bernabe po, siya po ay pumanig sa panig ng tao. Apostle Paul stood in the side of God. Pero si Apostol Pablo, siya po ay pumanig sa panig ng Diyos. You know, when we do the ministry, we should be careful not to involve the human affection in our work. Kaya mahalaga po na tuwing tayo po ay may gagawin para po sa Diyos, dapat hindi po tayo makisama o dun po sa mga tao. You are my friend, so you do this one. Kaya ikaw ay aking kaibigan, kaya ito yung gagawin mo. You are my family, so you take more. Kapamilya kita, kaya kunin mo pa yung mas marami. Then it's not the church of God. Kung ganun po, hindi na po yun iglesia ng Diyos. So in the ministry, in the church, for work of God, we should remove our human affection. Kaya para po sa gawain, para po sa church, para po sa gawain ng Diyos, kailangan po nating alisin yung awa sa mga tao. But the Barnabas was tempted by human affection. That's why he left. Pero sa Bernabe po, natukso po siya ng awa po sa tao, kaya nga siya po ay umalis. Then, at that time, can you imagine how the Apostle Paul felt? Kaya sa pagkakataon, naisip niya po ba ano yung naramdaman ni Apostol Pablo? He felt lonely. Talagang naramdam niya po na mag-isa na lang siya. Do I have to depart alone? Kailangan ko ba talagang umalis na mag-isa? The Barnabas already left. Then how can I preach the gospel alone? Iniwan na ako ni Bernabe. Kung ganun, paano ko pa may ipapangaral itong ebanghelyo na mag-isa? He felt lonely and probably afraid. Kaya naramdaman niya po siya mag-isa at maaaring naramdaman niya rin po yung takot. But at that time, God already prepared so many fellow workers for the gospel. Pero sa pagkakataon na yun, hinanda na po ng Diyos yung maraming kamanggagawa para po sa gawain ng Diyos. So verse 40, Paul chose the Silas and departed.
Kaya sa versikulo 40, pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis. Silas is the brother who came from the Jerusalem church to Antioch church. Si Silas po ay isa pong brother po doon sa Jerusalem Church na nanggaling po sa Antioch. And let's look at the Acts chapter 18, At tingnan po natin sa mga gawa, Kapitulo 18, verse 1 and 2. versikulo 1 hanggang 2. The verse, chapter 16 first. Chapter 16, verse 1. Sorry po, Kapitulo 16, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na nananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. The Lystra is the place for Apostle Paul to be stoned and killed. Ito pong lugar ng Listra, ito po yung lugar kung saan dito po pagbabatuin si Apostol Pablo at mamamatay. But God arose him from the death. Pero yung Diyos, binuhay siyang muli mula sa kamatayan. Then he entered the Lystra again and preached the gospel again. At muli po siya pumasok ng Listra at ipinangaral niya po muli yung salita ng Diyos. And when he visited in the second mission trip, God already prepared the fellow worker, Timothy. At sa kanyang ikalawang mission trip, inanda po ng Diyos yung kanyang kamanggagawa. Even though he is young, he is ready to be used by God. Kahit siya po ay bata pa, handa na po siya para magamit ng Diyos. So Apostle Paul called him. Kaya sa Apostol Pablo, tinawag po siya. And in chapter 18, when the Apostle Paul reached the Corinth, there are Priscilla and Aquila. At doon po sa Kapitulo 18, nung si Apostol Pablo po ay nakarating na ng Korinto, nandun po si Priscilla at Aquila. Then when the Apostle Paul left to the Corinth, the Priscilla and Aquila followed the Apostle Paul. At nung si Apostol Pablo po ay umalis na ng Korinto, ito pong si Aquila at Priscilla, sila po ay sumunod kay Apostol Pablo. So the chapter 18 verse 18, Kaya sa Kapitulo 18, versikulo 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid at buhat do'y naglakbay patungo sa Syria. At kasama niya sina Priscilla at Aquila. Inahit niya ang kanyang buhok sa Sangkrea sapagkat siya'y may panata. Yes. So when the Apostle Paul stood in the side of God, God had so many faithful fellow workers. Kaya nung si Apostol Pablo po ay pumanig sa panig ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung napakarami niyang kamanggagawa para po sa gawain ng pangangaral. Sometimes we are influenced a lot by the other people. Kuminsan po, tayo po ay naimpluwensyahan ng maraming tao. So I heard that the one sister, whenever she attend the church, she called her friend. Kaya narinig ko po ito sa isang sister na tuwing pupunta po siya sa church, tinatawag niya muna yung kanyang kaibigan. Do you attend the church today? Pupunta ka ba ng church ngayong araw? No, I'm tired. Hindi, pagod kasi ako. Okay, neither do I. Sige, ako rin, hindi na pupunta. And next time, do you attend the church today? Kaya susunod ulit, pupunta ka na ngayon ng church? No, I have a schedule. Hindi, kasi meron ako ibang schedule. Okay, I'll not go. Sige, hindi na rin ako pupunta. Whenever she attend. This sister attend. Kapag aatin lang yung sister niya, saka lang din siya aatin. And sometimes when the one brother or sister left the church, the other sister left the church together. Kaya kapag mayroong isang brother, isang sister ang umaalis sa church, etong sister din ito, umaalis din siya ng church. Look at their end. Tingnan po ninyo yung kanilang katapusan. I'm so sorry to see their end. Ako po talaga ay labis na naaawa sa kanilang naging katapusan. I never seen the brothers and sisters who are blessed by God when they left the church. Kailanman, hindi pa po nakita ng isang brother or sister na sila pinagpala nung umalis sila ng church. All the blessing is in the church. Kasi lahat po ng mga pagpapala ay nasa church. All the power of God is in the church. Lahat po ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa church. But when we depart from the church with the people, with the person, it means we stand in the side of the person. Pero kung alis po tayo ng church nang dahil sa tao, ibig sabihin tayo po ay pumapanig sa panig ng tao. Then, look at their end. Kaya ngayon, tingnan niyo yung kanilang katapusan. It's so terrible. Talagang napakaterible. But when we stand in the side of God, it looks so difficult and looks like lonely, but God had everyone and everything. Pero kung tayo po ipapanig sa panig ng Diyos, kung titingnan natin, talagang mukhang mag-isa, napakahirap, pero idinadagdag ng Diyos yung napakaraming kamanggagawa. So, when the Apostle Paul was the most lonely,
God had the most faithful fellow workers. So many. Kaya nung panahon na si Apostol Pablo ay talagang naging mag-isa na lamang, idinagdag ng Diyos yung napakaraming tapat na kamanggagawa. So after Apostle Paul finished the second mission trip, and when he returned to Antioch Church, he made the what do you call the Avengers team. Sila, Timothy, Priscilla, and Aquila. Kaya pagkatapos po na ikalawang mission trip, pagkabalik po ni Apostol Pablo sa Antioquia, ginawa niya po yung Avengers, sila Priscilla, Aquila, Timoteo. And whenever he preached the gospel, they prayed together and support together and preached the gospel together. At tuwing sila'y nangangaral ebanghelyo, sama-sama silang sumusuporta sa bawat isa, nanalangin sa bawat isa, at nangangaral na sabay-sabay. Like a one team, like a one body, they preached the gospel together. Gaya na isang grupo, gaya na isang katawan, ipinapangaral nila magkakasama yung salita ng Diyos. To the Moses, God sent Joshua. Kay Moises po, ipinadala ng Diyos si Josue. To the Joshua, God sent the Caleb. Si Josue naman po, kanya pinadala ng Diyos sa kanya si Caleb. When the Eliah was feel lonely and depressed, God sent the Elisha. Nung si Elias din po ay naging mag-isa at naging mahirap yung kanyang sitwasyon, pinadala ng Diyos sa kanya si Eliseo. When the David was risked the danger of the death, the God allowed to have the fellowship with Jonathan. Nung si David po ay nasa panganib, kanya pinadala ng Diyos para may pag-fellowship sa kanya si Jonathan. Daniel had the 3 friends. Si Daniel din po, mayroon siyang 3 kaibigan. That's why they kept their faith to the end. Kaya kanilang naingatan yung kanilang pananampalataya hanggang sa katapusan. When we stand in the side of God, God will send our faithful co-workers. Kapag tayo po ay tatayo sa panig po ng Diyos, ibibigay ng Diyos ng napakaraming tapat na mga kamanggagawa. So don't follow men. Kaya pakiusap, huwag po ninyong sundan yung mga tao. You will be regretful. Kasi ikaw po talaga ilabis na magsisisi. No matter what happened, stand in the side of God. Then God will send everything. Kaya ano mang mangyari, pakiusap, pumanig ka po sa panig ng Diyos at ibibigay sa inyo ng Diyos ng napakaraming kamanggagawa. You know, when we look at Priscilla and Aquila, this is a really great example. Kaya kung titingnan natin si Priscilla at Aquila, makikita natin na talagang meron silang magandang halimbawa. In Acts chapter 18, when the Apollos preached the word of God, he didn't get salvation. Nung si Apollos po sa Kapitulo 18 ng magawa, nung pinangalan niya po Ebanghelyo, hindi po siya nakapagligtas. At the time, the Priscilla and Aquila called him and shared the gospel, then he got salvation. Pero napagkakataon na yun, tinawag po siya ni Priscilla at Aquila at ibinahagi sa kanila salita ng Diyos at si Apollos po ay naligtas. So it means Priscilla and Aquila, even though they are not the pastor or any position, they are ready to share the word of God. Bible seminar. Kaya ibig sabihin po noon, kahit sila Priscilla at Aquila, wala po silang anumang posisyon, hindi sila pastor o iba pa mang bagay, pero kaya nilang ipangaral yung salita ng Diyos. In Ultiga Church, I really hope and pray all of us, whether they are brothers or sisters, whether they are counselor or any brothers and sisters, I hope that all of us equipped ourselves to preach the Bible seminar, at least. Kaya dito po sa Ortigas Church, ako po talaga yung maasa at nanalangin na yung mga brothers and sisters, counselor man o sino pa man, basta yung mga brothers and sisters, ay maging nasasangkapan ng lubos ng salita ng Diyos para ipangaral ito. If somebody asks you how to get salvation, can you explain? Kapag mayroong nagtanong sa inyo kung paano maliligtas, may papaliwanag niyo po ba? With the Bible. Sa pamagitan ng Biblia. If somebody asks why the people are the sinners and why what's the verses about the hell, can you explain with the Bible? Kapag may nagtanong sa inyo, paano nasabi na yung mga tao ay naging makasalanan at saan binanggit sa Biblia yung patungkol sa impyerno? Mababanggit niyo po ba? We should be ready. Kailangan po natin maging handa. So Priscilla and Aquila, they called the Apollos, and do you know the salvation? Kaya si And Priscilla- they teach, and Kaya he si got Pris- salvation. Kaya si Priscilla at Aquila, kanilang tinawag si Apollos at tinanong siya, alam mo ba yung kaligtasan? Nung sinabi niyang hindi, ipinangaral nila ito at siya po ay naligtas. And even though the Priscilla is the mentioned first, Priscilla and Aquila always mentioned together. Kahit po si Priscilla yung unang nababanggit, pero sa tuwing babanggitin po yung pangalan po niya, laging magkasama po yung kanilang pangalan. This is important. Ito po yung mahalaga. Sometimes only wife gets salvation and attend the church. Kung minsan po, yung asawang babae lang po yung naliligtas at mag-isang pupunta ng church. Only brother gets salvation and attend the church. At minsan yung isang brother lang po yung naliligtas at pupunta na mag-isa sa church. Or even though the two of them get salvation, but
one of them is not abiding in the church. Pero kahit dalawa sila na naligtas, pero minsan isa lang yung umaatin sa kanila sa church. But Priscilla and Aquila, they always cooperate. Pero si Priscilla at Aquila, lagi po silang gumagawa na magkasama. So they are really good example and they look beautiful. Kaya sila po ay naglilingkod na magkasama at talagang napakaganda nilang tingnan. And they are ready to die for the gospel. At handa rin po silang mamatay para po sa ebanghelyo. Let's go back to Romans chapter 16, Balikan po natin yung Roma Kapitulo 16, verse 3 versikulo and 3 at 4. Romans chapter 16, verse 3 and 4. Roma Kapitulo 16, versikulo 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila na aking mga kamagagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang leeg para sa aking buhay. Sa kanila ay hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga hintil. Apostle Paul said, the Priscilla and Aquila risked their own necks for my life. Kaya sinabi na Apostol Pablo na sila Priscilla at Aquila ay ipinain yung kanilang leeg para sa aking buhay. But don't misunderstand, not for Apostle Paul, the human, Wag po kayong magkaroon ng maling intindi, hindi para kay Apostol Pablo na tao, but for his ministry. kundi para po sa kanyang gawain. So he preached the gospel, and then for the gospel, he also ready to die. Kaya pinangaral niya po yung ebanghelyo, kaya para sa ebanghelyo, naging handa rin po siyang mamatay. Like Apostle Paul, Priscilla and Aquila also ready to die for the gospel. Kaya kagaya po ni Apostol Pablo, si Priscilla at Aquila, handa rin po silang mamatay para sa ebanghelyo. What if we have this kind of family in Ortigas Church? Paano na lang kaya kung meron tayong ganitong klase ng pamilya dito sa Ortigas Church? I know some families are like Priscilla and Aquila. Alam ko po na yung ilang pamilya po dito ay gaya ni Priscilla at Aquila. They are ready to sacrifice. Handa po silang magsakripisyo. They can do everything for the gospel. Kaya nilang gawin yan lahat para sa ebanghelyo. That's why I believe God is working in Ortigas Church. Kaya ako yung naniniwala na yung Diyos ay kumikilos sa Ortigas Church. But what if we have more families like Priscilla and Aquila? Pero paano na lang kaya kung mas marami pang Priscilla at Aquila ang meron dito sa Ortigas Church? And they also open the house for gathering. At gayon din po, binubuksan po nila yung kanilang tahanan para po sa pagtitipon. The verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo sa Epeneto na minamahal ko, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. Church that is in their house. Iglesia na nasa kanilang bahay. The church is not the building. Kay church, ito po ay hindi gusali. Church is the group of saved people. Ito po ay grupo ng mga taong ligtas. So, here is a nice building, Kaya narito po yung napakagandang gusali. but all people here are not saved. Pero lahat naman ng mga tao dito ay hindi ligtas. Then this is not the church in the eyes of God. Kung ganon, hindi po yan church sa mata ng Diyos. And here is no building, At ito naman po, walang anumang gusali. but all people are saved. Pero lahat ng mga tao ay ligtas. It means they are true church in the eyes of God. Ibig sabihin, sila po ay tunay na church sa mata ng Diyos. So, the church is the group of saved people. Kaya yung church, ito po yung grupo ng mga taong ligtas. So, abiding in the true church is very important. Kaya yung pananatili po sa tunay na church ay napakahalaga. Here is a hospital. Nandito po yung A Hospital. Whenever I went to the A hospital, even the cold is not healed. Kaya kapag ako pupunta ng A Hospital, miski yung lagnat o yung ubo, hindi napapagaling. So, I transferred to B hospital. Kaya lumipat talaga ako sa B Hospital. Then the cold and all the sickness, even the cancer, were healed. Kaya kahit yung ubo, lahat ng anumang sakit, kahit cancer, napapagaling nila. Then to which hospital will you bring your family? Kung ganun, saan hospital nyo dadalhin yung inyong pamilya? A or B? Sa A o B? Yes, of course B. Opo, sa B. But someone says, I'm very close to the nurse and the doctor Pero sinasabi ng iba, in A hospital. napaka-close ko na kasi sa mga nurse at doktor dun sa A Hospital. So even though my family are dying, I want to still bring them to A hospital Kaya kahit mamamatay na aking pamilya, sige, dadaling ko pa rin sila doon sa A Hospital. because they are my friend. Kasi nga, kaibigan ko sila. It's so foolish. Talagang napakahangal. In order to save the family,
he has to bring them to B hospital. Para mailigtas niya yung kanyang pamilya, kailangan niya silang dalhin doon sa B Hospital. Many people misunderstand I attend the church for a long time, Maraming tao yung mali yung kanilang pag-unawa, matagal na umaatin sa church na ito. but they don't get salvation. Pero hindi naman sila maligtas. But when they attend our Bible seminar, they really get salvation. Pero kapag umatin sila ng Bible seminar, naunawa nila yung kaligtasan. It means here is the answer. Ibig sabihin, nandito po yung kasagutan. Here is the truth. Nandito po yung katotohanan. So if in order to save the other family, we have to abide in the true church. Kaya para mailigtas po natin yung ibang miyembro nating pamilya, kailangan po natin manatili sa tunay na church. So some people say, I'm very close to my former pastor and friends are there. Pero sinasabi ng iba, napakalapit ko na kasi sa aming pastor at sa iba pang mga kaibigan ko na naroon. I want to bring my family there. Gusto ko pa rin dalhin yung aking pamilya doon sa dating church. And I have a strong doubt, how can they be saved? Kaya talagang hindi ako makapaniwala kung paano sila maliligtas. So when we get salvation, we should abide in the true church. Kaya pagkatapos natin maligtas, kailangan po natin manatili sa tunay na church. And in Priscilla and Aquila's house, brothers and sisters gather. That's why it's called the church is in their house. Kaya si Priscilla at Aquila, kanila pinapunta yung mga brothers and sisters para magtipos sa kanilang bahay. Kaya nga tinatawag yon na iglesia na nasa kanilang bahay. That is big sacrifice. Malaki po itong pagsasakripisyo. Have you invited the brothers and sisters to your house? Naimbitahan niyo na po ba yung mga brothers and sisters sa inyong bahay? Then before, after visiting, we have to clean again and again. At bago at pagkatapos po, talagang naglilinis muna kayo. And we have to prepare the food. At kailangan pa natin maghanda ng pagkain. So there are many things we need to care. Kaya marami po tayong bagay na dapat pong gawin. But Priscilla and Aquila opened their house. Pero si Priscilla at Aquila, kanila binuksan yung kanilang bahay. So they are really good example. Kaya talagang napakaganda nilang halimbawa. And Timothy, At si another Timoteo po, fellow worker of Apostle Paul, Isa pa pong he is so great. isa pa pong kamanggagawa ni Apostol Pablo, si Timoteo, talagang siya po ay napakadakila. Let's look at the chapter 16, verse 21. Tingnan po natin sa Kapitulo 16, versikulo 21. Timothy, my fellow workers, Binabati kay ni Timoteo na aking kamanggagawa. and in the second Timothy, Apostle Paul called Timothy my lovely son. At sa ikalawang Timoteo, doon po tinawag ni Apostol Pablo si Timoteo na aking minamahal na anak. Let's look at the second Timothy, chapter 1. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1. Timothy is much younger than Apostle Paul, Si Timoteo po ay mas bata pa po kumpara kay Apostol Pablo. but the Apostle Paul really loved Timothy Pero si Apostol Pablo talagang mahal na mahal niya si Timoteo. as just like a son, just like a fellow worker. Gaya ng kanyang anak, gaya ng kanyang isang kamanggagawa. Apostle Paul never get married in his life. Si Apostol Pablo po, hindi po siya naikasal sa kanya pong buhay. Until he died, he was a single. Hanggang siya po ay namatay, siya po ay single. But Timothy was like his son. Pero si Timoteo ay siya po ay naging gaya ng kanyang anak. So the verse 2, chapter 1, verse 2, Kaya to sa- Timothy, a beloved son. Kaya sa Kapitulo 1, versikulo 2, kay Timoteo na aking minamahal na anak. Chapter 2, verse 1, you therefore my son. Sa Kapitulo 2, versikulo 1, kaya't ikaw, anak ko. So Apostle Paul really love and care Timothy. Kaya si Apostol Pablo talagang sobrang minamahal niya at talagang may pakialam siya kay Timoteo. Even though Timothy was young, he was ready to be used by God and to preach the gospel. Kaya si Timoteo po, kahit siya po ay napakabata pa, siya po ay handa na para magamit ng Diyos sa pagpapangaral ng Ebanghelyo. Why? Bakit po kaya? Why? Bakit po? Because from the childhood, he learned the Bible. Kasi mula po sa kanyang pagkabata, natuto na po siya mula sa Biblia. Chapter 1, verse 5. Kapitulo 1, versikulo 5. Would you read? Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Grandmother Lois has a faith Kaya yung kanyang lola na si Loida ay may pananampalataya that transferred to her daughter, the mother of Timothy, Eunice. at ito po ay naipasa sa kanyang anak, yung nanay po ni Timoteo na si Eunice. Then that faith transferred to Timothy. At yung pananampalataya nito ay naipasa din kay Timoteo. How? Paano po?
through teaching the Bible. Sa pamagitan po ng pagtuturo ng Biblia. So from the childhood, Timothy learned the Bible. Kaya mula sa pagkabata, si Timoteo po ay natuto na sa Biblia. Let's look at the chapter 3, verse 15. Tingnan po natin sa Kapitulo 3, versikulo 15. And there from childhood, you have known the Holy Scriptures. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan. So when you learn the Bible from the childhood, the which are able to make you wise for salvation. He got salvation first. Na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan, siya po ay una munang naligtas. And then he learned the lesson to grow up. At siya po ay natuto ng mga aral kung paano po siya lalago. Verse 16, would you read? Sa versikulo 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. And then he grew up as a man of God. At siya po ay lumaki bilang tao ng Diyos. So verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yes. So he finally equipped for every good works. He equipped to preach the gospel. Kaya sa kaulian, siya po ay nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. But he started from the Word of God. Pero ito po ay nagsimula sa salita ng Diyos. So we have the father and mother's group having having children. Kaya marami po tayo dito mula sa Father's Group at Mother's Group na nagkakaroon ng anak. Instead of the teaching how to earn the money, teaching the Bible. Kaya sa halip na ituro niyo po kung paano kumita ng pera, ituro niyo po yung Biblia. If you don't know how to teach the Bible, just read the Bible together. Kung hindi niyo po alam kung paano ituturo yung Biblia, pakiusap, masama-sama na kayo magbasa ng Biblia. Then they'll grow up as a man of God. Kung ganoon, lalaki po sila bilang tao ng Diyos. In the church, what is the most important part? Sa church po, ano po yung pinakamahalagang parte? What is most important? Ano po yung pinakamahalaga? Salita ng Diyos. That's why whenever we gather, we have to study the Bible. Kaya nga sa tuwing tayo po ay nagtitipon, dapat po natin pag-aralan yung Biblia. What's the standard of the church? Ano po bang pamantayan ng church? Bible. Yung Biblia. What's the goal of our life? Ano po ba yung layunin ng ating buhay? Or preaching the Bible. May pangaral yung Biblia. And how can we get the strength Kung in ganun, our Christian life? paano tayo magkakaroon ng kalakasan sa ating buhay Kristyano? Through the Bible. Sa pamagitan ng Biblia. That's why we have to join the Wednesday sermon and Lord's Day sermon. Kaya nga kailangan po natin pumunta ng Wednesday sermon, Lord's Day sermon. I know everyone is tired. Alam ko po yung bawat isa ay pagod. But if we lose the spiritual strength, even our physical body will be more tired. Pero kung mawawala po yung ating spiritual na kalakasan, miski yung katawan po natin ay talagang lubos na manghihina. So spiritually, we have to get the strength first. Kaya spiritually, kailangan muna natin itong magkaroon ng kalakasan. Our spirit and our body is linked. Kasi po yung ating spirito at katawan ay magkadugtong. That's why when we lose all the spiritual strength, even our body will be sick. Kaya kapag yung ating spirito ay nanghihina, miski yung ating katawan ay talagang magkakasakit. So we have to join the Wednesday sermon, Sunday sermon. We have to get the spiritual strength. Kaya kailangan po natin pumunta ng Wednesday sermon, Sunday sermon. Kailangan po natin magkaroon ng spiritual na kalakasan. We have to bring our children to learn the Word of God. Kailangan po natin isama yung ating mga anak para matuto sila ng salita ng Diyos. We have a church school, right? Meron po tayong church school, di ba? So when we bring our children, we have to push them. You have to learn well the Word of God today. Kaya kapag dadalhin natin sa church school, kailangan po natin sabihin sa kanila na kailangan mo matuto ng maigi dyan. When they learn the Word of God, they will grow up as a man of God. Kasi kung sila po ay matututo mula sa salita ng Diyos, sila po ay lalaki bilang tao ng Diyos. I'm so thankful. Every Sunday, the father and mother's group and the youth group and high school group gathered earlier to have the meditation time. Ako po talaga ay nagpapasalamat kasi tuwing umaga, yung mga mother's group, fathers group, yung youth at yung high school, sila po ay nagtitipon para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. I didn't mention that. I didn't push that. Hindi ko po yung binanggit, hindi ko po sila pinilit. But willingly, they make the group to have the meditation time. Pero nang may pagkukusa, sila po ay gumawa ng grupo para magbulay-bulay. It looks so beautiful and precious. Ito po talaga yung napakaganda at napakahalaga. I believe their heart already ready to listen the Word of God on Sunday. Kaya naniniwala ako na yung kanilang puso ay talagang handa na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sometimes we rush and we come to the sermon in the middle. Kung minsan po talagang nagmamadali tayo at nakakarating na tayo sa church ng kalagitnaan ng sermon. When we join the sermon in the middle, we don't know where is the verse and Kapag what are umattend you po- talking. What kapag- is the pastor talking about?
Kapag umattend na po tayo, kalagitnaan ng sermon, hindi natin alam kung anong versikulo ba yung pinag-aaralan. Ano ba yung sinasabi ni Pastor? What if we join at the end? Paano na lang kung sa katapusan na tayo makakadalo? Of course, it's better than not attending the church. But what if we come early? Opo, mas maganda po yun kaysa hindi pumunta ng church. Pero paano kaya kung pupunta tayo ng mas What if maaga? we join the meditation time first? Paano kaya kung aatin muna tayo ng oras ng pagbubulay-bulay? What if we prepare our heart before we listen the word of God? Paano kaya kung ihanda muna natin ang ating puso bago makinig ng salita ng Diyos? Then we learn so many lessons and we get so much strength through the Bible. Kung ganun po, marami tayong aral yung matutunan at spiritual na kalakasan na makukuha mula sa Biblia. The reason why the Timothy grew up as a man of God and was used by God so wonderfully is because of the Bible. Yung dahilan po kung bakit si Timoteo ay naging tao ng Diyos at ginamit ng Diyos sa napakaganda, ito po ay dahil sa Biblia. Then let's look at the chapter 4, verse 9. Tingnan po natin sa Kapitulo 4, versikulo 9. Actually, the second Timothy is the last letter of Apostle Paul. Sa katunayan, ito po yung ikalawang Timoteo, ito po yung huling sulat ni Apostol Pablo. He already knew his death is near. Kasi alam niya po na yung kanyang kamatayan ay napakalapit na. That's why he really want to have a last fellowship with Timothy. Kaya talagang ninanais niya na magkaroon ng huling fellowship kay Timoteo. So verse 9, be diligent to come to me quickly. Sa versikulo 9, magsikap kang pumarito agad sa akin. The verse 10, basahin po natin ng sabay, 10 and 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. When the Apostle Paul preached the gospel and was put in the prison, all people left. Nung si Apostol Pablo po, ipinapangalan niya yung salita ng Diyos at siya po ay inilagay sa kulungan, lahat po ng kanyang mga kasama ay iniwan siya. Apostle Paul says, only Luke is with me. Ang sinabi ni Apostol Pablo, tanging si Lucas lamang yung kasama ko. All people went to the world. Lahat ng mga kasama ko ay pumunta na sa mundo. All other people are afraid of the death and the persecution. They left. Lahat ng mga kasama ko takot sa kamatayan at sa mga pag-uusik, kaya iniwan nila ako. So here, Apostle Paul really want to have the true fellowship with his real fellow worker, Timothy. Kaya si Apostol Pablo talagang ninanais niya na magkaroon ng tunay na fellowship sa kanyang tapat na kamanggagawa na si Timoteo. So he said, come to me quickly. Kaya sinabi niya kay Timoteo, magsikap kang pumarito agad. I want to have a last fellowship with you. Gusto ko magkaroon ng huling fellowship sa iyo. So, this is very important lesson. Who will follow God to the end? Kaya ito po yung mahalagang aral. Sino ba yung susunod sa Diyos hanggang sa katapusan? Once many brethren preach the gospel and attend the church. Kapag marami lang ba yung mga kapatid na nangangaral ng salita ng Diyos? But where are they? Pero nasa na sila ngayon? Where are they now? Nasa na sila ngayon? They share the testimony and they decide to live for God. But where are they? Nagbibigay sila ng mga testimony at nagsasabi sila mabubuhay sila para sa Diyos. Pero nasa na sila? We have to follow God to the end. Kailangan po nating sumunod sa Diyos hanggang sa katapusan. That is true fellow worker. Yun po yung tunay na kamanggagawa. So, the verse 10, Demas has forsaken me, having loved this present world. Kaya sa versikulo 10, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Demas loves K-pop. Si Demas po, K-drama. mahal niya yung mga K-pop, K-drama. He went to the world. Kaya pumunta siya ng mundo. He left Apostle Paul. Iniwan niya si Apostol Pablo. So he failed as a fellow worker. Kaya nabigo siya bilang isang kamanggagawa. Who will follow God to the end? Sino yung susunod sa Diyos hanggang sa katapusan? They will be our faithful fellow workers. Sila po yung ating magiging tapat na mga kamanggagawa. So I really hope and pray all of us go together until the end. Kaya ako po yung umaasa at nanalangin na lahat po tayo dito ay pumunta hanggang sa katapusan. I don't want anyone to be stumble and depart from the church. Ayoko po na yung bawat isa po ay matitisod at aalis ng church. That's why when we eat very expensive, for example, when we eat very expensive food, for example, steak, Kaya halimbawa na lang po kapag kakain tayo ng mamahaling pagkain, halimbawa yung steak. by mistake, we drop the steak. Kaya, Sayang. kaya nang may pagkakamali, nahihulog natin yung steak, sayang naman. That's a sayang, right? Sayang po yun, di ba? But what is real sayang?
Pero ano po yung mas sayang? When we lose our brothers and sisters, Kapag naiwala po natin yung mga brothers and sisters, our heart is broken talagang yung puso po natin ay nadudurog. because we know their end. Kasi alam po natin yung magiging katapusan nila. And also we lost our fellow worker. At yun din po, naiwala na natin yung ating mga kamanggagawa. So until the end, I really hope and pray we work together and go together. Kaya ako po yung umaasa na nalangin na hanggang sa katapusan, tayo po ay sama-samang gagawa at mananalangin. Let's go back to Romans chapter 16. Balikan po natin yung Roma Kapitulo 16. Romans chapter 16 verse 13. Roma Kapitulo 16, versikulo 13. Here is Rufus. Nandito po si Rupo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Batiin ninyo si Rupo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at ina ko rin. Yes. Rufus and his mother. Si Rupo po at yung kanyang ina. And Apostle Paul said, his mother is my mother. At sinabi na Apostol Pablo, yung kanyang ina ay ina ko rin. This Rufus is the son of the Simon. Ito pong si Rupo ay anak po ni Simon. Let's look at the Mark chapter 15. Balikan, Don't be confused the Simon Peter. wag po kayo malito na si Simon Pedro yun ha. Let's look at the Mark chapter 15, Puntahan natin, Marcos Kapitulo 15, verse 21. versikulo 21. When Jesus Christ carried the cross to the Golgotha hill, he shed the blood too much, so he fell down. Nung si Jesus po, binubuhat niya na po yung krus patungo ng bundok ng Golgotha, talaga nawala na po siya ng maraming dugo. That's why the Roman soldiers compares a certain man to carry the cross together. Kaya yung mga Romanong sundalo, pinilit nila isang nagdaraan na pasanin din yung krus. That was the father of Rufus, Simon. Yun po yung tatay ni Rupo na si Simon. The verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinilit nila ang isang nagdaraan, si Simon na taga Sirene, na ama ni Alejandro at ni Rupo, na nanggaling sa bukid upang pasanin niya ang krus ni Jesus. He came from Grenade Siya po ay nanggaling po sa bukid in order to keep the Passover day. para magawa lang po nila yung araw ng Pasko. So he wore the best dress, Kaya sinuot niya yung napakagandang damit and he brought to the two sons, Alexander and Rufus. at dinala niya po yung kanyang dalawang anak na si Alejandro at Rupo. So what's the heart of the father? He wants to be proud father from the sons, right? Kaya ano po yung puso ni Simon? Gusto niya po siya yung pinagmamalaki ng kanyang mga anak. But at the time, the Roman soldiers caught him and forced him to carry the cross. Pero nung panahon na yun, pinilit siya ng mga Romanong sundalo para pasanin din yung krus. I don't want. Ayoko. It's dirty. There is blood. Ang dumi niya no, may dugo. But when he was compared, he had no choice to carry. Pero nung siya po pinilit, wala po siyang magawa kundi pasanin. So he thought that is unlucky day. Kaya nga inisip niya na talagang napakamalas ng araw na yon. But in his life, that was the best day. Pero sa kanyang buhay, yun po yung pinakamagandang araw. Probably because of this happening, he got salvation and his family also got salvation. Kaya maaari po sa pagkakataon po na ito, siya po ay nagkaroon ng kaligtasan at yung kanyang pamilya din po ay naligtas. That's why Rufus and his mother stay in the church. Kaya si Rupo at yung kanyang nanay ay nanatili po sa church. So when the Simon listened the gospel, he really matched what he experienced with the gospel. Kaya nung si Simon po ay nakapakinig ng ebanghelyo, talagang itinugma niya yung kanyang naranasan sa kanyang napakinggan. That's why Jesus carried the cross. Kaya pala pinasan ni Jesus yung krus. That blood probably touched his face or his body. That's why when he realized the meaning of the blood of Jesus more deeply. Kaya maaari po yung dugo po ni Jesus ay talagang dumikit sa kanyang mukha, sa kanyang katawan, pero nung naunawaan niya po yung ginawa po niya, kaya mas malalim yung kanyang naging pangunawa. So when he think that is the unlucky day, that was the most blessed day. Pero kung iniisip niya na yung pinakamalas yung araw, pero yun po yung pinagpalang araw po niya. And his son Rufus stayed in the church. At yung kanyang anak na si Rupo ay nanatili din po sa church. Let's go back to Romans chapter 16. Balikan po natin yung Roma Kapitulo 16, The verse 9. versikulo 9.
Here are another fellow workers. Nandito pa po yung ilan nilang kamanggagawa. Greet Urbanus, our fellow workers in Christ. Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Kristo. Urbanus is the name of slave in the city. Si Urbano po, ito po yung pangalan ng isang alipin sa isang syudad. And verse 10, greet Apelles. At sa versikulo 10, batiin ninyo si Apeles. And greet to those who are of the household of the Aristobulus. At batiin ninyo ang mga kasambahay ni Aristobulo. Household of the Aristobulus is the royal family. Ito pong bahay po ni Aristobulo ay isa pong marangal na pamilya. And the verse 11, At sa versikulo 11 po, the Greek Herodion, batiin niyo si Herodion. they are also the high-ranking people. Sila rin po yung matataas po na tao. And verse 12, Greek the Tripana and Triposa, they are twins. At dito po sa versikulo 12, batiin niyo si Tripena at Triposa, sila po ay kambal. And Greek the beloved Pharisees, who labored much in the Lord. Pharisees. At dito po, batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Meaning is the woman from the Persia. Ibig sabihin, babae po na nanggaling sa Persia. So she was probably the slave caught in the Persia. Maring siya po ay isang alipin na hinuli po doon sa Persia. So whenever we read, when we study these all names, their background are totally different. Kaya kung pag-aaralan po natin yung lahat ng mga pangalan na ito, yung kanilang background po ay talagang ibang-iba. Slave and royal family and high-ranking people, but they have a fellowship together and work together for the gospel. Sila po ay mga alipin, yung iba matataas sa tao, yung iba may mga posisyon, pero sila po ay kumilos na magkakasama para po sa Ebanghelyo. Because they have a one heart and one goal. Kasi meron po silang isang puso at isang layunin. And their evaluation are all different. At yung pagpapaliwanag sa kanila ay magkakaiba. Verse 5, Versikulo 5 po, would you read? batiin din ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang unang nahikayat kay Kristo sa Asya. My beloved Epaenetus. Minamahal ko na Epeneto. And verse 6, greet Mary who labored much for us. At sa versikulo 6, batiin niyo si Maria na lubhang marami nagawa. And verse 12, the last part, the Pharisees who labor much in the Lord. At sa versikulo 12 po, sa huling parte, batiin niyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. And the verse 12, the Tripana and Triposa who have labored in the Lord. At sa versikulo 12 din po, batiin niyo si Tripena at Triposa na manggagawa ng Panginoon. So beloved, labor, much labor, and the labored and beloved, their evaluation are all different. Kaya minamahal, marami nagawa, mga manggagawa, magkakaiba po yung pagpapaliwanag sa kanila. When we stand before God, God will check our Christian life exactly. Kaya kapag tayo po itatayo na sa harapan ng Diyos, eksakto po niyang titignan yung ating naging buhay Exactly Kristyano. according to how much we sacrifice and how much we join the work of God, God will evaluate. Eksakto po kung paano tayo nagsakripisyo para sa gawain ng Panginoon, kung paano tayo nakabahagi sa gawain ng Panginoon, ganun niya po tayo hahatulan. And not like our fellow workers, there is the people who are against the church. At hindi lang po kagaya ng mga kamagagawa, pero meron din po mga tao yung naging laban sa church. This is important. Verse 17 and 18. Ito po ay mahalaga sa versikulo 17 hanggang 18. 17 and 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, isinasama ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi maglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa kanilang sariling tiyan. At sa pamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis sa talumpati, ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. Not like our faithful fellow workers, here are the people who make the divisions in the church. Kaya hindi po gaya ng mga tapat na mga manggagawa, sila po yung mga taong gumawa ng pagkabahagi sa loob ng church. They use the smooth words and the flattering speech. Ginagamit po nila yung mga The mahusay na verse 18, pananalita at matatamis na talumpati. and they deceive people. At talagang dinadaya po nila yung mga tao. So, by lying, they make the division in the church.
Kaya sa isang linya po, gumagawa sila ng pagkakababahagi sa church. This brother talk about you, blah, blah, blah. Itong brother na to, ganito yung pinagsasabi sa'yo. That sister talk about you, blah, blah, blah. Itong sister na to, ganito yung sinasabi sa'yo. Why you transfer the word of others to others? Bakit mo ipinapasa yung salita ng iba sa iba? It causes the divisions. Nagbubunga po ito ng pagkakababahagi. The Bible says, the verse 17, avoid them. Avoid them. Kaya sinabi ng Diyos sa Biblia, versikulo 17, lumayo kayo sa kanila. If somebody try to talk about others, you have to say, don't talk to me. Kapag mayroon pong isang tao yung lalapit sa atin para banggitin lang yung ibang tao, sabihin natin sa kanila, huwag kang makipag-usap sa If akin. you really worried about them, you just inform the pastor. Kasi kung talaga nag-aalala ka para sa kanya, kausapin mo si pastor. I don't want to hear the bad things about others. Kasi ayoko pong marinig yung masasamang bagay patungkol sa iba. Everyone is not perfect. Kasi yung bawat isa sa atin ay hindi naman perpekto. Everyone can make a mistake. Maaari po yung bawat isa sa atin na magkamali. That's why when they repent, we have to accept them and encourage them to live for God again. Kaya kapag sila po ay nagsisi, kailangan po na sila tanggapin at palakasin loob na mabuhay muli para sa Diyos. But if we close to this kind of brother and sister, we'll be affected. Pero kung tayo po ay magiging malapit sa ganung klase ng mga brothers and sisters, tayo po talaga ay maapektuhan. When we go to the perfume store, we smell like a perfume. Di ba kapag pupunta tayo sa tindahan ng mga pabango, mag-amoy tayong kagaya ng mga pabango? When we close to the smoker, even though we don't smoke, the smell is like a smoking. Kapag tayo po ay magiging malapit sa mga naninigarilyo, tayo po ay mag-aamoy sigarilyo din. One day, the Lola was sleeping. Isang araw po yung lola ay natutulog. Granddaughter go to the Lola and she put the baby, she touched her thigh and put the thigh here. At yung apong babae po gumapang at hinawakan niya po yung kanyang tae at ipinahid po sa malapit sa ilong. Then Lola woke up. Kaya yung lola po, nagising po siya. What smell? Ang baho na nun ah. Oh, this room is full of thigh. Itong kwarto na to, puno yata na to ng tae. Where's thigh? Nasaan na yung tae na yun? He couldn't find it. Hindi niya tumahanap. He goes out. Pumunta siya sa labas. Whole barangay is full of that smell. Kaya yung buong barangay, nag-aamoy tae. Oh, where is thigh? Nasaan na yung tae na yun? Ang baho. So he went to the Manila. Kaya punta na siya ng Maynila. Wherever he visit the Manila, Manila is full of that smell. Kung saan man siya pupunta sa Maynila, yung amoy sa Maynila ay talagang napakabaho. Oh, all the world is full of Kaya thigh. buong mundo, puno yata ng tae. So Manila is a problem, or his nose is a problem. Kaya yung Maynila ba yung may problema o yung ilong niya yung may problema? His nose. He was a problem. Opo, yung ilong niya yung problema, siya po yung problema. Sometimes we look at the other brothers and sisters with some bias. Kung minsan po, tinitingnan natin yung mga brothers and sisters na may pagtatangi. The Bible says, don't judge them. Sinasabi po ng Biblia, wag mo silang hatulan. And if somebody judge, avoid them. At kung meron pong sino man yung humusga sa kanila, lumayo ka sa kanila. So we should love each other and we should keep our unity. Kaya dapat po nating ibigin yung bawat isa at panatilihin yung pagkakaisa. So in chapter 16, there are fellow workers of Apostle Paul. Kaya sa Kapitul 16, nandito po yung mga kamanggagawa ni Apostol Pablo. I really hope and pray all of us work together to save other lost souls together. Ako po talaga yung maasa at nanalangin na tayong po lahat ay kikilos na magkakasama para magligtas sa po ng maraming ligaw na kaluluwa. The verse 25-27 is like a summary of all book of Romans. Kaya yung versikulo 25 hanggang 27, ito po ay parang yung pinakasummary ng buong Roma. We get salvation by the gospel. Tayo po ay naligtas pamagitan ng Ebanghelyo. When we believe, we start to obey God. Kapag tayo nananampalataya, magsisimula din tayong sumunod na sa Diyos. Then we'll be established and we become strong. At tayo po ay may tatatag at tayo po ay magiging malakas. Then there will be the glory for all the saved people. At darating po yung kalulatian para sa lahat na maligtas sa tao. So this is all about book of Romans. Kaya lahat po ng ito ay patungkol po sa aklat ng Roma. Naintindihan po? Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin.